Ito po yung mini-series, pero parang hindi na nagiging mini-series. Hindi na tayo makausad-usad sa Daniel chapter 6, part number 5. Tayo muna tayong lahat, tayo muna yung manalangin. Huminga na kayo dyan, hindi ko kayo office, joke lang yon. Talagang kahit pogi, nagkakamali rin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat dahil minsan pa, binigyan mo kami ng isang malayang sandali para kami ay makapanambahan sa inyo, para kami makapaglingkod sa inyo, makinig ng mga awiting makalangit, at sumabay sa mga awiting makalangit. Sumabay sa panalangin na naglilid ng panalangin, kausapin kayo bilang aming Ama na nagligtas sa amin. Patawad Panginoon sa anumang pagkukulang namin dahil hindi naman din lingid sa inyo yung aming ginawa. Na nagkulang kami, nagkasala kami, kami inyong linisin ng malaya pong muling makakilos ang banal na Espiritu sa buhay namin. Tanggapin ang inyong mensahe, matuto kami, lumago kami, madagdag ang aming kaalaman sa mga prinsipyong galing sa inyong salita. Mangusap kayo lalo na sa mga mahal naming bisita na makilala kayong patuloy bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon at ang inyong salita na nagbibigay liwanag sa aming dadaanan. Patuloy kami ditong mag-abide, patuloy kaming maniwala sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong gagawin sa buhay po namin. Salamat po, muli po, humihingi po kami ng gabay sa inyo at gabay ng Banal na Espiritu upang ipaunawa ang lalim ng inyong salita. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin naming lahat, nagpupurit, nagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na po tayong lahat. Ngayon po, atin pong pag-uusapan yung pong tinatawag nating distress of the ruler. Nagkaroon ng distress itong si King Darius. Si King Darius po yung tinutukoy nating ruler po dito. Nagkaroon siya ng distress dahil meron siyang na-discover doon sa ginawa niyang decree na sino mang mananalangin sa ibang Diyos maliban kay King Darius, ang decree na yun ay ipapakain sa leon kung sino man ang mahuhuli na ganoon. Ngayon sa decree na kanyang pinirmahan, sa decree na kanyang ginawa, meron siyang nadiskubre. At yan po yung ating pag-uusapan sa unang puntos ng distress of the ruler. Pero bago yan, basahin muna natin ang Daniel chapter 6, verse number 12. Ganito po ang nakalagay. Then they came near, ito po yung mga 120 na princess at yung 2 presidents, and he speak before the king concerning the king's decree, hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or any man within 30 days, save of thee, O king, maliban sa inyong mahal na hari, shall be cast into the den of lions. The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persian, which altereth not. No po, pinirmahan niya kagad kasi yun eh. Alam niyo, ito po yung prinsipyo na ating matutunghayan, matatanaw, pag pinag-usapan yung decision making. Ito po yun. A person find it easy to make a decision when those decisions involve, una, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Ang tao, mabilis magdesisyon kapag ang nasa harapan niyang pagdidesisyonan, una, lust of the flesh. Pangalawa, kapag ang pagdidesisyonan ng isang tao ang nakaharap sa kanya, lust of the eye. And then pangatlo, madaling magdesisyon ng tao kapag ang nasa harapan niya ay yung tinatawag nating pride of life. Naalala niyo po ba yon? Si David, hindi sumama sa gera. Nandun siya sa rooftop. Pag ganun-ganon siya, samantalang yung mga kawal niya nakikipaggerahan. Siya ang hari, hindi niya nililit sa gera yung kanyang mga tauhan. Nandun lang siya sa palasyo. Anong pag ganun-ganon siya, ano nakita niya?
nakita niya si Bathsheba naliligo. Nagandahan siya. Nag-atubili ba siya 1 month ba bago siya magdesisyon? Hindi. Nung makita niya ang kagandahan ni Bathsheba na naliligo, matik mga kapatid, nagdesisyon kagad si David na kunin si Bathsheba at sipingan si Bathsheba. Listen carefully. Kapag yaan na ang pagdidesisyonan, last of the place, maraming tao, even Kristiyano, hindi na nag-aatubili na mag-desisyon. Kaya mga kapatid, listen carefully. Kapag po tukso ang nasa harapan nyo, madali po kayong magdesisyon. Ang tao po ay marupok sa tukso. Sabihin nyo nga po, marupok sa tukso. Diba sabi nga ng kanta, kay rami ng winasak. Kung hindi effective na madaling pagdesisyonan ang last of the place, walang mabubuong awiting kay rami ng winasak na tahanan. Kaya kung ikaw'y family man, may asawa ka, may tandaan mo ito, diyan ka magpakalakas. O kaya naman, isipin mo, madali akong magdesisyon kapag ang nasa harapan ko na ay pita ng laman. Madaling-madali. Another thing, lust of the eye. Kaya alam niya, maraming mga nag-aaral na mga young people, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral kasi nabuntis na. Di ba? Nagdesisyon agad eh. Hindi na inisip na kailangan ko pang mag-aral, kailangan ko pang mag-feedback sa magulang, kailangan ko pang itaguyod, kailangan ko pang ibigay ang buong sahod ko. Nung tinukso na, bumigay agad. Sabi niyo nga, bumigay agad. Di ba, ang dali-dali nating bumigay agad kapag lust of the flesh? Are you with me? Pangalawa, lust of the eye. Ano po yung lust of the eye? And that is pera, material things. Sino yung mga kwentong patungkol na mabilis bumigay sa pera? Si Ananias at si Sapphira. Abay, nung maibenta na yung lote, commitment nila, ibibigay nila sa gawain, nung makita na yung pera, nagkaroon na ng cash, andun na yung 3 ulo, puro 3 ulo. Aba, ano ginawa? Nagsinungaling na. Madali po tayong bumigay kapag yung 3 po na yan ang ating nasa harapan. Sino pa? Si Achan. Sabi ng Panginoon, wala kayong kukuning samsam sa inyong sasakupin. Wala. Aba, nung makita ni Achan yung Babylonian dress, yung mga silver, natukso, kinuha. Bumigay. Ano naging outcome? Patay sila. Ano ang naging outcome kay Ananias at Sapphira? Patay din sila. Ano ang naging outcome kay David? Namatay yung anak niya kay Bathsheba. Pangatlo, kapag ito nasa harapan natin, pride of life. Sino ang mabilis bumigay sa pride of life? Itong pinag-uusapan natin, si King Darius. Nung sabihin na ikaw ang Diyos sa loob ng 30 days, aba, bigatin ako. Hindi lang ako presidente. Hindi lang ako emperor ngayon dito. Lahat ng mga tao sa imperyo, 30 days, ako ang sasambahin, sa akin magpe-pray. Kapag magpapayabang sa isang tao ang isang desisyon, magdidesisyon agad. Yung bang bumili ng Rolex na ang halagay 2 milyon, tapos nakaano lang pala home credit. Nagdesisyon agad dahil nakita niya yung Rolex ay kulay, yung dial ay kulay green. Favorite color ko yun green. Home credit. Pag magpapayabang sa tao, kahit magkano pa yan, bibigay. Bakit ko nasabing madaling bumigay ang tao sa 3 bagay na yan? Kung meron mang matalinong nabubuhay na creation ng Diyos, ito ay isa dito, si Satan. Are you with me? Sino ang gustong pabigayin ni Satan sa 3 ito? Meron kayong kakilala? Di ba si Jesus Christ? Kasi alam ni Satan, madaling magdidesisyon ng tao kapag ang nakatambat sa harapan niya, yung 3 yan. Di ba si Jesus Christ tinukso niya? 3 bagay din na yan. Anong sabi una ni Satan? Lust of the flesh muna. Anong sabi ni Satan?
O gutom ka, nag-fasting ka 40 days and 40 nights. Gutom ka. Gawin mong tinapay yung bato. Bumigay si Jesus Christ? Hindi. Pangalawa, lust of the eye. Yung kaharian yan, yung yaman ng mundong yan, ibibigay ko yan sa'yo. Sambahin mo lang ako. Bumigay pa si Jesus Christ? Hindi. Pangatlo, yung pride of life. Sabi ni Satan, tumalon ka diyan sa pinakil na yan. Siguradong sasagapin ka ng mga anghel. Aba, ibig sabihin, pag talon niyang ganun, biglang may dadagit na anghel. Aba, grabe to, kakaiba to. Yabang to, di ba? Bumigay ba ang Panginoong sa Kristo? Hindi po. Listen carefully. Madali tayong bibigay at alam ni Satan kung paano tayo aatakihin. Sa tatlong bagay na yan, mahina ang tao diyan. That's why we need the strength came from the Lord. Amen? Nadali sila. Sa ganoong paraan, tinukso ni Satanas ang Panginoong Kristo dahil alam niya na madaling magdesisyon ang tao pag ito na ang nasa harapan nila. No po? Kapag kayong mga young people commission, meron lang may poging, merong, ano tawag dito? Pimples ba yun? Ay, ang cute. Unbeliever yun, ha? Papatusin. Dahil madali po tayong bumigay kapag yan po ang nasa ating harapan. Listen carefully. Pwedeng tayo'y magdesisyon na wag nating patulan ang alok ng dyablo. Ano naging cost ng mga desisyong ito? Una, si David, ulitin ko, namatay ang anak niya kay Bathsheba. Pangalawa, si Achan, patay siya at ang kanyang pamilya. Kasi sinuway niya ang Diyos eh. Si Ananias, si Sapphira, patay silang mag-asawa. Meaning to say, ulitin ko, anumang desisyon na ating ginagawa, ang balik nito sa atin din. Major decision ito. Kung hindi major decision ito, mga kapatid, hindi ganun ang magiging parusa sa kanila. Kaya ang lust of the flesh, mga kapatid, sabihin nyo nga po, major decision. Yung lust of the eye, major decision. At yung pride of life, major decision yan. Kaya mag-iingat po tayo dyan. Si King Darius, nung naging yabang siya, nagkaroon siya ng distress. Kasi ang tatamaan pala nung kanyang kayabangan, si Daniel, natapat niyang lingkod. No po? Kaya mag-iingat po tayo. Sabi ng Bible, huwag mong sabihin nakatayo ka ngayon, baka mamaya bukulakta ka. It's all by the grace of God. Hindi bumigay si Daniel sa mga bagay na mga ganyan-ganyan. Ang sikreto kasi ni Daniel, he prayed 3 times a day. Napansin niyo ba yan? Yung mag-asawa, pagdating ng ilang panahon, magkamukha na sila. Kasi yung toothbrush ng asawa niya, siya rin gumagamit. Yung sabon ng asawa niya, siya rin gumagamit. Tapos sa isang salamin sila humaharap. Napansin niyo ba, nagiging kamukha yung asawa niyo? O hindi kayo pumapayag doon? Ito ibig sabihin, mga kapatid, mayroon tayong na-adapt na ugali sa isa't isa. Kasi lagi natin silang nasama. Yung bang misis mo laging nagtututbrush, nasanay ka na rin. yung misis mo, kapag gising talaga maayos yung higaan, mahihiya kang hindi ligpitin eh. Ibig sabihin ko, kung sino ang lagi mong kasama, na-influensyahan ka niyan eh. Nagiging ganun ka din. Yung asawa mo malakas humilik dahil katabi mo lagi, humihili ka na rin. I-influensyahan tayo niyan. Ito ang sikreto ni Daniel. 3 beses isang araw siyang nagpapa-impluensya sa Diyos. Kaya wala pong bad record si Daniel. Siguradong marami ring tukso sa kanya. Siguradong tinukso rin si Daniel sa lust of the flesh. Siguradong tinukso rin si Daniel sa lust of the eye. Siguradong tinukso rin si Daniel sa pride of life. Pero
ang sikreto niya, hindi siya bumigay sa mga bagay na yan kasi 3 beses maghapon siyang nagpapa-impluwensya sa banal na Diyos, sa righteous na Diyos, sa mabuting Diyos, sa tamang timbang o judgment ng Diyos, 3 times a day. Kaya pag sinabihan ka ng doktor, inumin mo tong gamot 3 times a day, huwag kang magtitira. Inumin mong gamot, huwag kang magtitira. Kailangan ubos. Pag bumalik ka, sabi mo, Dok, masama pa rin pakiramdam ko. Inumin ba yung gamot? Nung bumuti-buti na po yung pakiramdam ko, hindi ko na po ininom Kaya sinasabi ko antibiotic yan, pang ano yan Kaya nung pag-uwi niya, iniresetahan uli. Para hindi niya na makalimutan, ininom niya kagad lahat. Again, a person finds it easy to make a decision when those decisions involve the lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Kuminsan reklamo tayo ng reklamo dito sa giving sa church, pero yung mga pinagbibili natin, hindi tayo nagrereklamo. Hindi natin alam, tinutokso lang pala tayo ng job doon na bilin mo to, bilin mo to, bilin mo to, bilin mo to, bilin mo to. Tapos pagdating na ng commitment, wala kang maibigay na commitment. Meron po akong suggestion sa mga umuupa ng bahay. Wag na po kayong bumili ng mga gamit na mabibigat. Wag na kayong bumili ng rep na 7 ang pinto pag umuupa kayo. Wag na kayong bumili ng 3 larger manya, pirituhan, lagaan. Dahil kapag kayo ay pinatalsik na sa inuupahan nyo, napakahirap maglipat. Kung kakayanin nyo, yung baso nyo yung mga cup noodles na lang, para maiwanan nyo man, hindi kayo manghihinayang. Opo. Abay, naranasan ko kung ano mga binili ko dun sa bahay nung paglipat namin siguro nakaka 300 na hakot ni Barako, hindi pa kami tapos Makinig kayo sa may experience na. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Tapos bumili kayo ng yung mga plastic na na plato, yung binabalutan na lang ng plastic na ganon para madali yun. Kahit maiwanan yun, di kayo manghihinayang. Okay po ba yun? Ngayon, kung mabibigat kasi mga platong mga porcelain order na lang kayo lagi sa Jollibee para As we continue, Daniel 6:13. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but make it his petition 3 times a day. Ang sumuway po, mahal na hari, sa inyong decree, that Daniel. Pag tinagalan mo yung Daniel na yan, ano pa sabi nila yan? Yung bihag na yan na galing sa Judah. Ang tawag na lang, ano po? That Daniel. Pero ang tanong, Brother Kyle, ano ba ang posisyon ni Daniel sa imperyo? Kung maka-that Daniel sila, ganun-ganun na lang. Basahin natin, ano ba posisyon ni Daniel sa Medes Persia? Ito po nakalagay. Daniel 6:1 and 2. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which will be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first. Ngayon ang tawag na lang, that Daniel. Samantalang ang posisyon ni Daniel sa Medes Persia, siya ang presidente ng mga presidente. Ano ibig sabihin natin dito mga kapatid? Kapag kinaiinggitan ka ng tao, hindi ka na rin niya igagalang.
Kahit ikaw pa ang CEO ng company mo o company nyo. Yan po ang nagagawa mga kapatid ng inggit. Kahit pa ako minsan pastor ka eh. Are you with me? Pag kinainggitan ka niyan, pati yung paggalang, mawawala na rin. Tito mo itong mga ito, kung makadat Daniel, samantalang president of the president si Daniel, nawala yung galang, nawala yung respeto. Kasi ganun mga kapatid, kapag ang tao'y naiinggit, pilit kang ibabagsak. Sabihin mo nga po, pilit kang ibabagsak. Pero ito naman ang siguraduhin mo, kapag Diyos ang nagtataas sa iyo, walang taong pwedeng magpabagsak sa iyo. Are you with me? Naiinggit sila dahil hindi nila kaya mag-pray 3 times a day. Naiinggit sila kasi hindi nila kaya maging faithful. Are you with me? Naiinggit sila kasi hindi nila kayang maglingkod sa Diyos. Hindi nila kayang mag-sacrifice sa Diyos. Kaya sila naiinggit. Hindi nila kayang mag-stay sa church to serve. In addition, the Lord Jesus Christ. Hindi nila kayang magpatawad, kaya sila naiinggit. Hindi nila kayang sumunod sa Diyos, kaya sila naiinggit. At higit sa lahat, hindi nila kayang i-overcome ang kanilang pride, kaya sila naiinggit. Yung bang ego tinatamaan, hindi sila yung presidente ng mga presidente na pinili. Di ba inggit yun? Kaya mahirap po, kakatayin po tayo ng inggit. Ano po? Biruin mo, kagalang-galang, walang ginagawang mali, pero ang tawag mo na lang Daniel. Verse number 14. Ito na po yung sinasabi nating discovery na nasumpungan niya na yung decree pala na kanyang ginawa ang tatamaan yung faithful na lingkod niya na si Daniel. Ang hirap nito mga kapatid, yung nagpasya ka, tapos doon na yung bunga ng pagpapasya mo, ang tatamaan pala yung anak mo. Sabi nga ng mga magulang, anak, kung pwede nga lang yung sakit mo, sa akin na lang. Ako na lang ang bubuhat. Kung minsan may mga magulang na ganun kamahal ang kanilang mga anak. Kung bang hindi sila worry, sila natatakot, sila nag-aalala kapag yung anak nila ay may sakit. Mahirap mga kapatid na gumawa tayo ng desisyon na ang tatamaan pala ng maling desisyon natin yung anak natin. O kaya naman ang tatamaan pala ng maling desisyon natin yung magulang natin. O kaya ang tatamaan pala ng maling desisyon natin ay tayo mismo. Kaya mag-iingat mga kapatid sa tinatawag nating major decision. At ang major decision na mali ay yung magpasya ka para sa pita ng laman, pita ng mata, at pride of life. Verse 14. Then the king, when he heard these words, yung bang para siyang binuhusan ng malamig na tubig, sabi siguro ni King Darius, itong si Daniel lang ang pinagkakatiwalaan ko eh. Matapat na lingkod ito eh. Tapos ngayon ipapakain ko sa leon? Kagagawang ko to eh. Pinirmahan ko, hindi ako nag-isip yung decree pakain sa leon. Kagagawang ko ito eh. Yung bang mga kapatid, ito na yung consequence ng ginawa mong desisyon, yung sisisihin mo na ngayon yung sarili mo. Bakit ko pa ito nagawa? Bakit ko pa ginawa ito? Bakit ako nagdesisyon ng ganito? When he heard this word, na-discover ni King Darius at hindi niya akalain na ang tinamaan ng kanyang mabilis na desisyon ay si Daniel. Ganon din po. Lagi pong may tatamaan ng maling desisyon. Hindi ka makakailag. Sabihin nyo nga po, hindi ka makakailag. Talagang tatamaan po tayo.
Kung minsan nagugulat ka na lang, family mo ang tinamaan ng maling desisyon. Ikaw mismo ang tinamaan ng desisyon. Kasi wala kang inatupak kung hindi manigarilyo, ang tinamaan baga mo. Wala kang inatupak kung hindi uminom ng alak, tumama ka sa poste ng Meralco. Abay, walang pambili ng betchin, pero may pambili ng pundador. Nagulat ka na lang ang tinamaan yung negosyo mo. Nagulat ka na lang sa mali mong desisyon ang tinamaan yung trabaho mo. Nagulat ka na lang ang tinamaan ng ano mo, ng maling desisyon mo. Yung sasakyan mo. Church, laging mayroong tama ang maling desisyon. Sabi dito, sin and deceit often disguise as wisdom or loyalty. Ganyan ko minsan yung nagpapanggap, yung pandaraya. Akala mo right decision. Akala mo loyal itong mga taong gumawa ng decree. Pero daya pala, nagkubli lang pala itong dayang ito. Sa wisdom, akala mo wisdom, akala mo loyalty. Akala ni Darius, di ba, loyal sa kanya yung mga presidents at saka yung mga princess. Akala niya loyal sa kanya eh. Akala binubush yung pagiging hari niya eh. Pero pandaraya pala. Kaya pangalawa po, his distress. Ito yung kanyang dalamhati, labis na kalungkutan. Ano po nakalagay sa Bible? Was so displeased with himself. Di ba? Sino sinisi niya? Yung kanyang sarili. Anak, kung ako lang nagpakatino noon, baka ngayon wala akong sakit. Tuloy, hindi ko na kayang magtrabaho, hindi na kita mapag-aral. Tuloy, ang ginagawa mo na lang anak, sumasakay ka ng jeep. May dala kang sobre. Sa mga anak ko po, nagaganon. Anak, kasalanan ko ito. Inabuso ko sa bisyo ang aking buhay. Kaya tuloy, kayo ang nadamay. Church, wrong decision, it leads to poverty. Si King Darius ay labis na nagdusa nang malaman niya na si Daniel pala ang tinamaan ng batas na siya mismo ang nagpatibay. That is decree signed by King Darius. As I said, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon dahil naririnig natin ang mensahe. Pwede tayong stop, look, and listen. Yung bang bago natin ipagpatuloy ang buhay na ito, may bit-bit na ngayon tayong mga prinsipyo na kung makasagupa man natin itong mga problemang ito ng mga panunukso ng dyablo, meron na tayong mga prinsipyong panlaban sa tukso ng dyablo. Hindi ako papatol sa apitan ng aking laman kasi may consequence ito eh. Hindi biro. Talagang magdadalamhati ako pag inani ko na ang consequence. Itong lust of the eye, hindi ko papatulan ito kasi may consequence ito. Itong pride of life, hindi ko papatulan ito kasi hindi magiging maganda ang outcome nito. Aware na ngayon ako dito. Sabihin nyo nga po, aware. Punta tayo kay David. Nag-commit na ng adultery si David. Sinugo ng Diyos si Nathan. Nagkwento si Nathan, si Prophet Nathan. Sabi ni Prophet Nathan, David, may dalawang lalaki. Yung isa mayaman, yung isa mahirap. Itong mayaman, napakaraming alagang tupa. Ang dami niyang alagang tupa. Itong mahirap, isa na lang yung tupa niya. Alam mo, David, kung ano ginawa ng mayaman na yun na maraming tupa, abay, kinuha pa yung isang tupa ng mahirap. Naku, nagalit si David nung marinig niya ito.
Sabi ni David, ang lalaking gumawa nito ay dapat mamatay. Galit si David. Sabi ni Nathan, ikaw ang lalaking iyon. Yung bang biglang yung tama sa'yo pala? Whew! Verse 14, as we continue, that he was sore displeased with himself, and then as we continue, and set his heart on Daniel to deliver him. Nagsisisi siya. Ngayon, ano kaya gagawin ko? Para si Daniel ay hindi mahulog sa kulungan ng leon. Gagawa ako ng diskarte. Gagawa ako ng paraan para ma-rescue, ma-save si Daniel. Ayoko siyang mamatay. Ayoko siya ang mag-suffer ng consequence na ako ang gumawa ng desisyon na mali. Kaya gagawa ako ng paraan. Ganon mga kapatid, kapag tumama na yung consequence, parang mga butas na ganon, panayang tagpi mong ganon. Sugod sa ospital. Lahat ng paraan gagawin natin pag nandyan na ang consequence. Kapag ang tao nakagawa ng maling desisyon, hahanap ng paraan para mapigilan ang bunga ng maling desisyon. Alam nyo, ito, medyo konting input tayo. Noong pong Babylonian Empire, if you remember, ang capital punishment nila, pugon, apoy. Ngayon, nung matapos na yung Babylonian Empire, yung Medo-Persia na, ito na si Darius na to. Hindi na ang ginawang capital punishment ng Medo-Persia is apoy. Kasi meron silang kinikilalang Diyos ng apoy, si Pirena. Diyos nila yun eh. Kaya ang ginawa nilang capital punishment, ipakain sa leon. Pag inimagine niya, isang matapat na lingkod, manghihinayang kayo. Wala nang tutulad pa kay Daniel. Di ba yung mga matatapat na tao, panghihinayangan mo pag nawala eh. Yun nga lang isang taong mabait sa'yo, pag nawala talagang iiyakan mo, hindi mo naman kamag-anak. O kaya may katrabaho ka na mabait sa'yo, pag umalis sa company nyo, manghihinayang kayo. Umalis lang yun. Lumipat lang ng ibang company. Kahit mababa ang sahod, hindi naman toxic. May mga ganyan, di ba? Aanuhin ko ang malaking sahod kung toxic naman sa trabaho. Di baling maliit ang sahod, masaya naman. Capital punishment is ipapakain sa leon. Listen carefully. Kapag nandyan na ang consequence ng ginawa nating maling desisyon, listen to this. Kadalasan, wala nang magagawa ang iyong love, concern, position, power, money sa bunga ng malimong desisyon. Wala nang magagawa yun. Si King Darius siya ang hari. May nagawa ba siya? Yung bang concern siya kay Daniel, may nagawa ba siya? Yung bang love niya si Daniel, concern siya kay Daniel, may pera siya. May nagawa ba? Wala po. Sabi nga ng matatanda, kahit isang truck ang pera mo, kapag yung sakit mo ay matindi, kayang ubusin yan. Are you with me? Kaya kung gusto mo magkaroon ng isang truck na pera, mag-contractor ka. Kumisan yung anak natin, yun ang tinamaan ng malininting desisyon, may sakit, kahit mahal na mahal mo siya, yakapin mo siya maghapon, magdamag. Nandun na yun. Iiyak ka na lang. Manghihinayang ka na lang. Sisisihin mo na lang ang iyong sarili. Bakit ko ba ito nagawa? Bakit ako nagdesisyon
Panghuli, his dilemma. He labored till the going down of the sun to deliver him. Hanggang yung araw, buong maghapon, hanggang sa paglubog ng araw, humahanap siya ng paraan. Tinawagan niya yung DNR. Kasi leon eh. Tinawagan niya yung DAR. Wala silang magawa. Tinawagan yung EOD. Wala silang magawa. Bureau of Fire, ala talaga. Sabi, mahal na rin, hindi namin magagawa ng paraan. Hindi pwedeng bobombahin namin yung mga panganang leon. Hindi po. Tinawagan ng mga IT expert. Baka pwedeng gawin na lang natin ng hologram ang mga leon. Walang nagawa. Hanggang sa paglubog ng araw, gumagawa ng paraan si King Darius para ma-save si Daniel. Walang nagawa. Sabihin niyo po, walang nagawa. Hindi nakapagpahinga si King Darius sa kakaisip ng paraan to save Daniel. Ang ganda ng principle. Effort doesn't always change circumstances. Tinawagan lahat. Siguro nakisuyo pa sa mga princess, sa mga president. Opo kayo, baka pwedeng baguhin pa natin ito. Nagkamali ako. Wala talaga. Effort, wala. Alam niyo, ito maganda sa verse eh. Ang gustong i-highlight ng talatang binabasa natin at gustong i-expose ng verse na lahat ng tao, kahit may kapangyarihan, may limitasyon. Sabihin niyo, may limitasyon. Yung katabi mo, may limitasyon. Kasi hindi tayo Diyos. Only God has no limit. Human power, may limitasyon. Authority, money, health, time, beauty, opportunities, and life has limits. Even only data has limits. Walang magawa ang posisyon ni King Darius kasi siya ay may limitasyon. Sabi ni King Darius, I cannot save. But Jesus says, it is finished. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at hindi mo rin kayang magligtas ng kapwa mo mula sa impyerno dahil sa iyong kasalanan. Ang makakagawa lang na ikay iligtas mula sa impyerno, only Jesus can save. Nung sinabi niyang, it is finished, tinapos ko na, binayaran ko na ang kasalanan mo, may tagapagligtas ka na, tapos na. Yung hindi mo kayang gawin, ako ang gumawa. Yung limitasyon mo, ako na ang gumawa para sa iyo. Ako ang tagapagligtas, hindi ikaw. Kasi may limit ka. At ang kailangan natin, for us to save from eternal punishment, it is a major decision. Accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior because only Jesus can save. May lumapit o nagtanong ang mga disipulo. Kasi merong mayaman na lumapit sa Panginoon. Sabi niya, paano ba makarating sa kingdom of God? Binanggit ng Panginoon ganito, ibenta mo ang ari-arian mo, pamigay sa mahirap. Sabi nga, sayang ah. Sayang yung coaching may payang, bibenta ko, bibigay sa may hirap. Bihirap palang sumunod sa Panginoon na. Umalis na malungkot, ayaw niyang gawin because of money. O sabi sa inyo madaling magdesisyon ng tao kapag pera. Ipagpapalit niya kuminsan ang Diyos sa pera. Are you with me? Sabi ng Panginoon, mahirap sa kamelyo ang sumuot saan? Sa butas ng karayom.
Nagtanong ngayon ng mga disipulo, Matthew 19 verse 25. When his disciple heard it, they were exceedingly amazed, saying, "Who then can be saved?" Panginoon, sino po ngayon ang masisave? Yung mayaman, hindi siya, pwede siyang masave kung tinanggap niya ang Panginoon. Pero ayaw niyang mas mahalaga sa kanyang pera eh. Anong sabi ng Panginoon? But Jesus beheld them and said unto them, with men, this is what? Impossible. Hindi ka kayang isave ni Mary. Kasi si Mary tao. Hindi ka kayang isave ni Peter because Peter is human. Impossible makapag-save ang tao. Amen? Sa tao, imposibleng ma-save tayo. Ako, hindi ko kayang isave ang sarili ko mula sa impyerno. But with God, all things are possible. Huwag niyong i-quote ito at sasabihin niyo, bibili ako ng kotse. Dahil with God, all things are possible. Ay, siguradong mapopromote ako. Kasi with God, all things are. Ay, kapag ikinote mo yan, mali po. Ang pinatutungkulan niyan, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi yan patungkol sa karir mo, hindi yan patungkol sa pagbili mo ng lote, hindi yan patungkol sa pagpapatayo mo ng bahay, hindi yan patungkol sa pagpapatayo mo ng kitchen, na design lang, bawal pumasok. Hindi po patungkol dyan yan. Ito'y patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. But with God, all things are possible. Paano naging possible ang ating kaligtasan na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus? Namatay sa cross upang magkaroon tayo ng tagapagligtas. Sabi ng Bible, sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga bisita, mga kapatid, isang major decision na pwede mong gawin habang nabubuhay ka, yung tanggapin mo si Kristo. Nang huwag ka mapunta ng impyerno. Dahil hindi imposible sa Diyos na iligtas ka. Kaya maliwanag, hindi relihiyon ang tagapagligtas, di ba? Ang Panginoon. Kaya mga kapatid, again, ayaw mo bang magkaroon ng distress? Mag-ingat sa desisyon. 3 ang iingatan mo. Prayerfully. Kuminsan itong material things, kuminsan hindi natin ito kuminsan nare-recognize Natukso pala ng dyablo. Kaya kapag ganyan, 3 ang bumubungad sa'yo para pagdesisyon ka, minamadali ka, stop, look, and listen. Huwag mo nang aarangkada. Magbigay mo na ng oras. Magbigay mo na ng oras. Bigay mo na ng oras. Alam niyo ang Panginoon, nung magkasala si Adan at si Eva, ang haba ng panahon, in due season, in appointed time, tsaka niya ipinadala ang Panginoong Kristo. Mayroong right timing sa mga tamang desisyon. Huwag minamadali. Amen? Ngayon, patungkol naman sa kaligtasan, sabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kasi yung bukas, hindi mo na alam kung buhay ka pa. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kay church, nawa, naging pagpapala ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Tumayo tayong lahat at tayo ay mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong kaloob na biyaya at makapangyarihan salita. Ayaw naming matulad kay King Darius na nagkaroon ng distress. Sinisisi ang sarili dahil ang bunga ng ginawa niyang maling desisyon, ang tinamaan ay yung matapat niyang lingkod na si Daniel. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging wise, maging matalino sa mga decision making. Dahil kami ang aani anumang bunga ng aming gawing desisyon.
Sa mga kabataang narito ngayon, Panginoon, tulungan niyo sila, Panginoon, na maging matalino sa mga desisyon. Lahat kami, Panginoon, ay prone sa lust of the flesh. Lahat kami, Panginoon, ay prone sa lust of the eye. Lahat kami, Panginoon, ay prone sa pride of life. But we need your grace. Your sufficient grace to overcome such temptation. Help us, Lord. Help us, Lord. Kung tayo kinausap ng Panginoon, kausapin din natin siya sa harapan. Kung meron ka ipagpapasalamat sa mensahe yung narinig, ikay ikinorek, ikay pinalaalahanan, ikay pinabaunan ng prinsipyo. Katulad ng mga princess, ng mga president. Dahil sa inggit, kahit kagalang-galang hindi na iginalang. Pilit nilang ibinabagsak ang hindi nila kayang ibagsak dahil ang Diyos ang nag-angat. Yun ang maging prayer natin, Panginoon, sa buhay kong ito, kayo ang mag-angat. Na kahit sino man ang umamba para ako ibagsak, hindi kayang ibagsak. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat panalangin namin ngayong umaga. Nagpapasalamat kami sa mensaheng aming narinig. Salamat po. All glory and honor sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen.